Sa isang maliit na nayon sa probinsya ng Pilipinas, nakatira ang batang si Marco at ang kanyang pamilya na dumaranas ng matinding kahirapan. Pasensya na anak, ito lang ang ulam natin. Ayos lang po, Nay. Nay, paglaki ko po, tutulungan ko kayo. Hindi mo kailangan anak. Araw-araw nagsusumikap ang kanyang ama sa bukid, ngunit hindi pa rin sapat ang kinikita. Salamat sa tulong mo anak. Para po sa pamilya natin tay, gagawin ko ang lahat. Habang lumilipas ang panahon, lalong nasisira ang kanilang bahay dahil sa kahirapan. Nay, mag-a-abroad po ako. Anak, delikado doon sa ibang bansa, baka anong mangyari sa'yo? Mag-ingat ka anak. Para sa inyo po lahat ito na tay mga kapatid ko. Sa ibang bansa nagsimula ang bagong laban ni Marco, kahit sobrang hirap pilit kinakaya para sa pamilya. Kaya ko ito para sa pamilya. Iyan ang sahod niya sa ibang bansa, ngunit halos lahat ay pinapadala niya sa Pilipinas. Sana makatulong to sa kanila. Bakit ito lang? Malaki naman sahod niya sa ibang bansa ah. Nay, ibili mo ko ng bagong damit. Wala na naman. Ang liit naman. Baka kulang pa yan. Akala ko ba malaki sahod sa abroad? Bakit ganito lang? Siguro maluho yan sa ibang bansa. Kaya hindi malaki pinapadala. Yan lang pagkain mo, pre. Okay lang to, pre. Importante nakapagpadala ako sa pamilya ko, pre. Sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya ang kanyang pamilya. Pre, sinisiraan ka nila dito ng pamilya mo, pre. Inuuna mo daw sarili mo dyan kaysa sa kanila. Maliit daw pinapadala mo. Pre, anong sinasabi mo? Hindi totoo yan. Bakit ganun sila sa akin? Halos wala na tira sa akin. Mapadalhan lang sila. Pero bakit sinisiraan pa nila ako? Ba't ganyan kayo sa akin? Ginawa ko naman lahat. Ala na nga natira sa akin. Di niyo alam anong buhay meron ako dito. Siguro panahon na para isipin ko muna ang sarili ko. Simula noon, nagsimula na mag-ipon si Marco bawat sahod niya kada buwan. Lumipas ang maraming taon hanggang sa natapos ang kontrata ni Marco sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Panahon na para umuwi ng Pilipinas, para makapagpahinga na din kahit papano. Salamat nakarating ako ng ligtas pabalik ng Pilipinas.